Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Durog na ngayon ang kampo ni VP Sara Duterte kasama ang mga kaalyado nilang senador na bahagi ng Duterte Black at Senate Minority Group. Iniisa-isa ni silang winawalis sina Sara Duterte at mga senador na kakampi nila. Malaki ang posibilidad na mai-impeach si VP Sara dahil sa tatlong sunod-sunod na mga impeachment cases na isinulong ng iba't ibang grupo sa Kamara laban sa Vice Presidente. Mga kasong plunder, bribery, graft, malversation at grave threat dahil sa hindi maipaliwanag na paggamit nito ng kanyang confidential funds at intelligent funds noong ito'y DepEd Secretary pa lamang. At ang hayagan nitong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker sa kanyang social media live. Aasahang haharap si Sara Duterte sa matinding pagsisiyasa sa impeachment court o ang Senado na naka-live sa television at alinmang social media platforms. Subalit, nanindigan naman ang kampo ng Vice Presidente na handa silang harapin at patunayan na mali o mano ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, ang mga senador naman ng kaalyado ng mga Duterte ay nahaharap ngayon sa matinding mga kaso. Nagtatago na ngayon si Senator Bato de la Rosa dahil sa banta ng pag-aresto sa kanya ng ICC or International Criminal Court dahil sa mga kasong crime against humanity at iba pa dahil sa involvement nito sa war on drugs at AJK. Sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero ay may nakaambang arrest warrant sa DOJ at Sandigan Bayan dahil sa pagkasangkot nila sa anomalya sa mga flood control projects. Inaantay na lamang ang desisyon ng Ombudsman at Sandigan Bayan pagkatapos nilang magpasa ng kanilang counter-affidavit sa DOJ na nagsagawa ng preliminary investigation. 6 na mga kaso kabilang na ang graft, malversation ang ipinakaso kay Villanueva. Maaaring sila na ang isusunod kay dating Senador Bong Revilla na kasalukuyang nakakulong pa rin sa Quezon City Jail sa Payatas. Hindi pinayagan ng DILG at BJMP na doon siya ikulong sa PNP Custodial Facility tulad noong dati itong nakulong. Hindi din siya pinayagan na makagamit ng phone sa loob ng kulungan. Si Revilla ang isa sa mga itinuro ng mga witness sa Ghost Project na mga flood control. Noong nagdaang mga araw ay naglabas din ang listahan ng ICC sa iba pang mga co-perpetrators na FPRRD noong war on drugs at AJK at kabilang sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Dahilan upang mataranta si Senator Bongo dahil sa pagdamay sa kanya. Alam naman ng marami ang naging mahalagang papel ni Bongo noong kampanya kontra droga bilang kanang kamay ni dating Pangulong Duterte. Kahapon ay naglabas ng mensahe at statement si Bongo na nanindigan na wala umano siyang kinalaman sa nangyaring AJK at war on drugs. Aniya ay hindi siya law enforcer at special assistant to the President o SAP o bahagi umano siya sa Presidential Assistant Council to the President. Nanindigan siya na wala siyang kinalaman, walang authority sa nangyari na ayon sa mga kritiko ay imposibleng makakalusot ito na rason sa ICC dahil matibay at malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon pa sa mga eksperto ay tila malapit nang magsama-sama sina FPRRD, Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pang mga co-perpetrators ng FPRRD sa kasong crime against humanity nito sa ICC. Okay, so pag-usapan na natin to. Ha? Pag-usapan na natin to, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba ang naging sagot ni Bongo? Ano ang naging sagot ni Bongo? Good evening din sa iyo, kabunyog Ever Belnana, ha? At kay Selvino Orivida. O ito mga kabunyog, mga kababayan. Alam naman natin ang depensa ni Bongo talaga dyan. Matagal na niya nang sinasabi yan. Ang sinasabi ni Bongo dyan, ang posisyon niya sa gobyerno hindi related sa law enforcement. Ang naging posisyon niya sa gobyerno ni Duterte ay presidential management staff. Pagkatapos niya, naging siyang special assistant to the president. Kaya nga ang tawag daw sa kanya, SAP Bongo, SAP Bongo, special assistant. Hindi naman daw siya naging part ng mga law enforcement na yan. Kaya yung tungkol daw dyan sa ano na yan, dyan sa mga tukhang-tukhang na yan, war on drugs na yan, never daw siyang na-involve dyan. Yun ang depensa ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Sa katunayan,
bago siya kumandidatong senador, ang mga programa niyang tinutukan sa gobyerno hindi tungkol sa drugs. Hindi daw yan ang trabaho niya. Ang trabaho niya daw, ang bisyo niya, magserbisyo. Kaya nga daw malasakit centers yung kanyang mga isinulong na programa. Kaya sabi niya, unfounded. Oh, yun ang term. Unfounded. Ibig sabihin, walang basihan. Ang akusasyon sa kanya na siya'y co-perpetrator doon sa war on drugs ay walang basihan. O, yun ang sinasabi ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga siya, civilian ang karakter ng trabaho niya. Presidential management staff daw siya at saka special assistant to the president. Hindi siya involved dyan sa law enforcement. Sila bato yan. Kaya yung mga tukhang-tukhang na yan, war on drugs na yan, hindi daw siya. In short, sa maikling salita, ang depensa ni Bongo ay ganito. Ito yung depensa ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Ang depensa ni Bongo ay, let me be clear. Oh, let me be clear. At no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. Oh, kailan yan linabas ni Bongo? Linabas ni Bongo yan February 14. Oh, ngayon lang, let me be clear. At no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. I-translate natin sa Tagalog. Gusto kong maging malinaw o bigyang linaw. At no time, wala sa anumang panahon na siya'y na-involved, na sangkot, may kinalaman, knowledge of, or autoridad para sa mga alugasyong ito. So, ibig sabihin, nang sinasabi niya, hindi siya na-involved, hindi siya nasangkot. Pangalawa, wala siyang knowledge o kaalaman. Pangatlo, wala siyang autoridad. Ibig sabihin, wala siyang autoridad, wala siyang autoridad mag-order ng mga yan. Wala rin daw siyang alam sa mga na yan. Hindi rin daw siya na-involved sa mga na yan. Yan. Yan yung sinasabi niya ni Bongo. Ang sagot ni Lambert Manalo, wag kami Bongo. Sabi ni Cora Yans, sige, kung yan ang depensa mo Bongo, harapin mo ang ICC, pag lumabas ang warrant of arrest, sumurinder ka, idepensa mo ang sarili mo. Yan ang advance ni Cora Yans. Kung yan daw ang depensa mo Bongo, harapin mo, sabi ni Cora Yans, harapin mo daw ang ICC. Idepensa mo doon ang sarili mo. Yan. Yan ang yan ang sabi ni Cora Yans sa Bongo. Paano kanyan? Yan mga kabunyog. So sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan, umubra kaya yung depensa na yan ni Bongo? Yan, sabi ni Onyx, Adarna, tell it to the Marines, Bongo. Sabi ni Samuel Isios, walang lusot. Yan, Bongo, ang sabi ng Ngayon mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon ganito. Dito sa sinasabi ni Bongo, let me be clear. At no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. Kung sa tingin ko, wala ba siyang autoridad? Pwede. Sabihin natin hindi siya ang nag-order ng patay. Sabihin natin totoo yan. Hindi naman siya yung nagbigay ng order. Kasi ang nagbibigay ng order, sila Bato, sila Duterte. Pwede yun. Hindi nga siya. Walang authority. Sabi niya kasi, no time did I have any authority. Sige. Tanggapin na natin. Wala nga si Bonggong authority. Pero, wala siyang knowledge. Sige, isa-isahin natin Sabi niya, wala siyang authority. Sa tingin ko, sabihin na natin, assuming wala nga siyang authority. Knowledge. Wala nga kaya siyang kinalaman? Lagi siyang kasama ni Duterte.
Halos na nga may mga biro noon, parang mag-asawa na sila ni Duterte. Hindi na nga tatay ang turing niya kay Duterte, parang asawa na eh. Oh, 'di ba may mga memes noon. Si Duterte parang asawa na sa kasibato. Oh, lagi mong kasama si Duterte, hindi mo naririnig nung nag-o-order si Duterte. Oh, pag nakikipag-usap si Duterte kahit kanino, hindi naman pinapaarli si Bongo. Ibig sabihin, hindi mo alam yung mga order na yon, wala kang alam, hindi mo man lang narinig. Pangalawa, pag may mga order si Duterte, oh, sino kaya ang inuutusan ni Duterte? Dalhin mo to. 'Di ba? Pakidala ng sulat na to, pakidala ng order na to. Alam niya yun kung ano ang laman ng order na yun. Kapag ang order na yun ay pinapadala kila Ruina Garma o kila Leonardo, alam na kung tungkol saan yun. Oh, sabi ni Dar Mercado, maraming alam yan. Sa tagal ba naman kasama si Digong? Oh, 'di ba? Oh, 'di ba mga kabunyog, mga kababayan? Oh. Kaya yung sinasabi na wala siyang alam, no, ha? At no time did I have knowledge of. Medyo malabong paniwalaan niya na wala siyang alam. Kasi lagi siyang kasama ni Duterte. Ibig sabihin, hindi niya alam ang mga pinag-uusapan ni Duterte at ng mga kausap niya. Halimbawa, nung kinakausap ni Duterte sila Garma, sila Leonardo, hindi niya alam kung para saan yung pag-uusap na yon. Maniwala naman dyan. Kaya, yung tungkol sa knowledge of, medyo medyo mahirap-hirap sabihin yan na wala siyang knowledge. Involvement. Sabi niya kasi, at no time did I have any involvement in. Involvement. Siya yung tagabigay ng reward. Siya yung tagabigay ng reward. Sabi ni Riena Garma, di involved ka. Ikaw yung nagpapadala ng mga reward. Ng pera. Di ba may interview nga sa kanya? Happy Valentine's din, Eleanor Ganzon. Batiin ko nga pala kayo lahat. Happy Valentine's. Sabi ni DDM, doon ka sa ICC magpaliwanag, Bongo. Hindi, wala daw siyang involvement. Ano ang sabi ni Riena Garma? Pag may gusto silang ipaabot kay Duterte, saan sila dumadaan? Kay Bongo. Kay Bongo. Paano mo ngayon masasabing wala kang alam, wala kang involvement? Pag natapos na yung operation, nagawa na, magpapadala ng reward. Sinong nagpapadala? Sabi ni Riena Garma, si Bongo. Pinangalanan pa nga ni Garma kung kanino pinapadala eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya sa totoo lang, Sa totoo lang, mahirap pa niyang sinasabi ni Bongo na wala siyang involvement at wala siyang alam at wala siyang authority. Pwedeng sabihin yung authority wala siya kasi ang nagbababa ng order ay si Bongo, ay si Bato, saka si Duterte. Pero yung wala kang alam, lagi mong kasama si Duterte, wala kang involvement, sinong inuutusan ni Duterte sa mga order niya? Lukuhin mo daw Lilong Mong Panot. Sabi ni Rizal Caballes, ay naku Bongo, paano mo sabihin wala kang alam? Lagi kang nakabuntot kay Duterte. Para kang little president. Yan. Sabi yan ni Mila Dizon, ha? Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, mga kabunyog, yung sinasabi niyang walang authority siya, wala siyang knowledge, wala siyang involvement, authority pwede. Pero knowledge, involvement, mahirap. Mahirap sabihin wala. Ito, si Duterte. Basahin natin ito, ipakita ko ito sa inyo. Si Duterte, ano ang naging role? Ito ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Si Duterte, ganito ang naging role. Sabi doon sa nilabas ng ICC. Ito yon. Ito yung kay Duterte. Ipakita ko sa inyo. Si Duterte, kung si Duterte, paano na-involve si Duterte? Si Duterte na-involve by ordering, inducing, at abetting or aiding. Tatlo. Tatlo kay Duterte. Tatlo. Ordering, inducing,
ordering, inducing, aiding, or abetting. So, ibig sabihin, si Bongo, nag-order ba siya? Pwedeng hindi siya nag-order. Nag-incite? Pwedeng hindi. Sabihin na natin hindi. Pero yung aiding and abetting, aiding, tumulong siya. Si Duterte, ano yung kanyang, ito kay Duterte, Kay Duterte, ordering and or inducing. Article 25 yan, paragraph 3B. Sa ICC yan. Yung ano na yan, ordering. Alam naman natin si Duterte, siya ang nag-order. Inducing. Induced members of the DDS and the national network to commit crimes in counts 1 to 3 through the conduct described in paragraph 9 above. Duterte exerted influence over the members of the DDS and the national network, prompting them to commit the relevant crimes. Yan yung ordering and inducing. Pwedeng wala kay Bongo yan. Pero ito, induce, aiding and abetting, Article 25, paragraph 3C. Duterte aided, abetted, or otherwise assisted members of the DDS and the national network to commit the in counts 1 to 3 through the conduct described in paragraph 9 above. By these acts, Duterte facilitated and or provided moral encouragement for the relevant. So, si Bongo, pwedeng dyan pasok, aiding and abetting. Sabihin na natin, Bongo aided, abetted, or otherwise assisted members of the DDS and the national network to. So, Bongo aided, abetted, or otherwise assisted. Nag-assist siya. Saka nagpadala siya ng, pwede nga parang nag-induce siya kasi siya yung nagpapadala ng reward. Di nag-induce din siya. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya paano ngayon sinasabi ni Bongo na hindi siya na-involve? Yung hindi ikaw ang hindi rin ikaw ang nag-order ng pagkain, pero aiding and abetting. Pasok siya doon. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Aiding and abetting. Ibig sabihin, tumulong, nag-assist. Paano siya nag-assist? Siya ang nagpapadala ng pera na budget. Siya rin ang nagpapadala ng reward. Ginanahan na magsagawa ng yung mga dads at saka yung national network ng mga dahil sa kanyang perang pinapadala, yung reward. Nag-induce siya. Di ba? Pag sinabi kasing involved ka, hindi naman ibig sabihin nag-order ka lang. Hindi naman ibig sabihin ikaw yung di ba? Nag-assist ka, nag-aid ka, o kaya nag-induce ka. Tama yan si John N.R. Season. Kapag buhay 500,000, 2 million. Di ba? Hindi, kapag 1 million, kapag nanlaban, 2 million. Yun ang pagkakakuha ko . Kapag 1 million. Pero kapag tapos nanlaban, 2 million. Sinong nagkwento niyan? Si Bongo mismo, di ba? Ay, 3 million ba pag nanlaban? 3 million para, sorry. Kaya yung mga sinasabi na yan ni Bongo, na hindi siya na-involved sa war on drugs, hindi naman daw siya part ng law enforcement, totoo yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka part ng law enforcement, hindi ka na involved. Kumbaga, yung kasing mga nangyaring masyado siyang complex na operation. May mga yung mga wads yan, saka yung national network. May nag-o-order, sila Bongo yan, ay sila Bato yan. Linawanagin ko po, ito po yung sa Siam, attorney, siya yung sa Siam. Iba yung sa apat, hindi ba po? Yes, Mr. Chair. He is the representative of the 9 title holders in TCTs. Okay, ulitin ko po para maliwanag sa ating mga sumusunod. Mula sa pamilya ng isa, nalipat, tama po ba? Napunta sa apat?
napunta po sa 4 na nag-apply ng free patent through Opo. OCTs. Tapos Po ngayon, napunta sa Siyam na mayroon pong TCT. okay. Yun. Para malinaw po. Sir, attorney, opo, mapakinggan po namin ang inyong pahayag po. Good morning po, Mr. Chairman, and to Senator J.B. Ejercito, the staff, at sa aking mga kasama dito, mga resource persons. Magandang umaga po. Unahin ko muna po yung kwan kasi para may confusion dun sa brick tree. I know something about that. May mix up po sa parte ng kabila. Ang nag-apply po ng CNO, Certificate of Non-Overlap sa Mariahangin, ay yung mga kliyente ko po, yung 9 landowners. Pakinote po, pakinote. May address po sa inyo yun. Opo. Si Bricktree, wala po siyang application for CNO sa Mariahangin. Ang pagkakaalam ko po, ang interest nila sa Bugsok. Po, paki-explain Okay. po. Bugsok sa hiwalay po yun. Opo, Opo. Province of Palawan, Municipality of Balabac, Barangay Bugsok, Sitio Mariahangin. Okay. Si Bugsok at si Mariahangin, separate islands po sila. Bigger island si Bugsok, small islet si Mariahangin. Ang alam ko pong in-applyan ng Bricktree na CNO ay mga titled properties po nila sa Bugsok. Sa Mariahangin, kami lang po, nila 9 landowners lang ang nag-apply ng Certificate of Non-Overlap sa NCIP. Kaya doon siguro po yung mix-up. Po, meron po kayong Yes, Mr. Chair. Again po, I'm reading an official document po na galing sa NCIP itself. I've given the COMSEC a copy of this document as well. Ma'am, if we may look at the document itself. Again, the first paragraph reads, Bricktree Properties Incorporated and various owners of lands in Marihangin represented by Bonifacio Suarez applied for a certificate of non-overlap over their tourism projects and ecotourism projects respectively. Ito kailan po, po ito? Kailan po ito nilabas ng NCIP? September 6, 2024, Mr. Chair. At nakalagay din po dito that the conference, yung pre-field-based investigation po na ginawa ng NCIP through Provincial Officer Attorney Jansen Hontilia was also attended by Karen V. Ramos representing Bricktree. Ito pong application na ito ay supposedly over the area po na iniimbestigahan po as of now. Nasa Annex C po, page 19. Ma'am, sandali lang po. Baka may gusto po kayong sabihin. Nakikita ko po kayo. May gusto kayong sabihin. Sige po. Yes, Mr. Chair. Yung Certificate of Non-Overlap po na inisyu sa mga clients, kung maliwanag po doon, Mariahangin lang. Kung sinasabi ng NCIP na kasama si Bricktree sa Mariahangin, ay nagkakamali po yung nagsabi noon. Kasi ang lumabas na CNO is Mariahangin lang. Ang lumabas na CNO over Mariahangin is sa amin po kami ang nag-apply. Hindi kasama si Bricktree. And isa po yan sa dokumento na pinadala ko po through email. That's one of the documents I submitted through email. Yung CNO, makikita po doon na yung clients ko lang ang may CNO, not Bricktree. Ma'am? I think, Mr. Chair, this is a matter that should be clarified by a representative of the NCIP itself. Noted po, ma'am, sa next hearing natin. Oo. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Tuloy po, sir. Okay. Ipapatuloy ko na po yung, may I read a statement first, okay? Ito po ay SOP po ito para sa akin. I have to read this. 13 February 2026, Public/Committee Hearing, Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, the Philippine Senate, Manila. Greetings. On behalf of the 9 landowners of the 9 lots in Mariahangin or Bowen Island, Barangay Bugsok, Municipality of Balabac, Province of Palawan, I would like to express our collective gratitude for the invitation to attend this committee or public hearing today, 13 February 2026. At the outset, we firmly affirm our commitment to cooperate with the committee in the performance of its activities
in aid of legislation. That being said, I would like to reiterate the statement. Ito po, nung nag-public hearing po sa Mariahangin, may sinabit na rin po kaming letter. I would like to reiterate the statement contained in my letter to this committee dated 04 February 2026, which states, the sub judice rule restricts comments, media reports, and public discussions regarding pending judicial proceedings to prevent influencing, prejudging, or obstructing the administration of justice. It applies to litigants, the public, lawyers, with violations potentially resulting in indirect contempt of court. But for as long as the questions and answers and topics are about facts and matters that are of public knowledge or based on public records, the same will be answered to the best of my ability and knowledge. Nasabi niyo rin po kanina, Mr. Chair, mas magandang pag-usapan po ang mga bagay na ito sa labas ng hukuman. Payag po kami doon. In fact, we have intimated our desire to Attorney Jurado before, and that position on our part still stands. In lieu of a Sila lang po, sir. Patuloy ko lang po kayo. okay. Ma'am, ano pong masasagot niyo po doon? Willing daw po pala sila makipag-usap sa inyo. Sir, Mr. Chair, we have always been open to talk to the parties at hand. But again nga po, paulit-ulit na sinasabi ng locals, every time na nag-i-initiate po sila ng conversations with the other parties, they have been met with allegations of harassment and actions na nagpapadala ho sila ng armed security guards doon sa isla na Marihangin. It's not, hindi po kami sarado na makipag-usap sa other party. It's just that lagi pong may instances and allegations of harassment, and may times din po, I don't know if this is approved by the title holders, lagi din po may instances na may nagpapaputok ng baril sa isla ng Marihangin. Okay po, salamat po. Siguro po ngayon, attorney, dahil dumaan na po tayo sa committee na to, wala na po sigurong ganun mangyayari po, ano? Wala po. There is only one instance na nagkaroon nga ng kaso sa Palawan. Is may nagpaputok daw na isang gwardiya. This was way back in June of 2024. Pero magmula noon, lahat ng pumupunta sa amin, kahit mga they call it blue guards, mga security guards, ang instruction namin ay walang baril, batuta lang. Pati yung mga 80 plus na gwardiya namin noon, na pinailan nga po nila kami ng injunction sa Muntinlupa Court, na pull out yon, wala pong dalang mga baril yun. Okay Kaya po, siguro po, attorney, kahit yung batuta, wag na muna. Ang dalhin natin, livelihood po. Sige po, tuloy po natin. Opo. Sige po. In lieu of a position paper, I have forwarded copies of certain documents for the perusal of the Honorable Committee to apprise it of the landowner's causes of action, as well as the factual and legal issues involved, to assist the committee in the performance of its duties in aid of legislation. Said documents are the following. Number 1, the complaint for the action rei vindicatoria filed by the landowners against the defendants enumerated therein. Number 2, the certificate of non-overlap issued by the NCIP to my clients. Number 3, the DAR decision exempting Mariahangin from agrarian reform coverage. Number 4, the DAR resolution denying the appeal of the Mariahangin informal settlers. Number 5, the DAR certificate of finality attesting to the finality of the decision exempting Mariahangin from agrarian reform coverage. Ito pa yung aking prepared statement lang. May I now address some points raised a while ago? Sige po. Okay. Regarding the claim of Professor King na sinabi daw na walang history, ang ibig mong sabihin nun, walang history. History in the sense as part of the anthropological data, ang mga tao nakatira sa Mariahangin. It is our contention, and we have filed our opposition to their CADTI application, nang mga nakatira sa Mariahangin ay walang homogeneity. Halo-halo po sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi sila, in short, hindi sila legitimate IPs. Wala silang time immemorial status sa Mariahangin kasi hindi naman sila lehitimong taga Mariahangin from the very start.
That's why it is our contention that the inhabitants of Mariahangin are not the legitimate IPs contemplated by IPRA. Sa NCIP po namin sila haharapin tungkol doon. Kaya po nahihirapan sila umusad kasi kinukontra yung pagkalihitimo ng mga nakatira doon. Second, hindi po ancestral domain ang Mariahangin. Para maging ancestral domain, kailangan patunayan ng mga nakatira doon na mayroon silang time immemorial. Ang kaya lang nilang patunayan ay hanggang 1945. Kaya hirap din yung NCIP na umusad kasi walang koneksyon, at least based on the guidelines of NCIP, hinahanap man silang at least 5 generations na makonect nila. So hirap sila mag-trace ng genealogy from the present up to at least 5 generations earlier para lang ma-establish yung time immemorial. Sa NCIP din namin sila haharapin tungkol dyan. Ngayon, nag-file sila ng application na maging Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs sa DAR. Dito na po makikita, kung tutuusin, this is like forum shopping. Kasi, ang concept ng native title is that the property is privately owned by the community, communal ownership, since time immemorial. Private property owned by the community since time immemorial. Pag nag-apply po sila sa DAR coverage, that is an admission that the property belongs to the government or previously private, acquired by the government for distribution. Inaamin po nila na hindi sa kanila ang lupa kasi ina-apply nga nila na maging silang beneficiary. So, conflicting na po ang kanilang status. On one hand, sinasabi nilang private property ito since time immemorial. On the other hand, they are saying, pengi po ng lupa kasi agrarian reform beneficiaries kami. Okay. Next point na gusto ko pong ma-address is, yung lahat po na sinabi ni Professor King Cortez, sang-ayon po ako doon. Pagmula sa Carino Doctrine 1909, doon pananalo si Mateo Carino. Tama po ang lahat ng sinabi niya. Ang problema, you still have to prove these things. Yung time immemorial status at saka yung native title. Akala ng iba, pag sinabi lang kasing ancestral domain yan, yun na yun. Dadaan pa po yun ng proseso na inilatag ng Section 52, A to K ng IPRA.